Taong 2001, sa isang baryo sa Bicol, payak at mahirap ang pamumuhay ng pamilya Ortega. Sa maliit na kubong yari sa pawid, dinig gabi-gabi ang bangayan ng mag-asawa tungkol sa lumolobong utang. 20,000 piso ang hiniram ng ama ni Imelda sa isang malayong kamag-anak. Isang halagang hindi nila maibalik kahit ilang sako ng gulay ang kanilang itinanim. At sa desperasyon, ginawa nilang kabayaran ang sarili nilang anak. 14 na taon pa lang noon si Imelda. Dapat ay nasa 3 taon na siya ng high school. Ngunit natigil lahat nang ipatawag siya ng mga magulang. Isang umaga, habang naghahanda para pumasok, biglang ipinaalam na sa halip na mag-aral, kailangan na niyang sumama sa tiyuhin ng kanyang ina. Tahimik ang bahay, ngunit ramdam niya ang dagundong sa dibdib. Walang nagawa si Imelda kundi sundin ang utos ng mga magulang. Pagdating sa bahay ng kamag-anak, nagsimula ang tanikala ng pagpapahirap. Hindi siya itinuring na bata, kundi katulong. Madaling araw pa lang, gigisingin na siya para mag-igib ng tubig sa poso. Pagkatapos, maghuhugas ng pinggan, maglilinis ng sahig at maglalaba ng mga damit maghapon. Kapag nagkamali, dumarampi ang kamay ng kanyang tiyahin sa kanyang mukha o minsan ay tinutulak siya palabas ng bahay. Sa bawat mura at pananakit, para bang unti-unting nabubura ang kanyang pagkatao. Madalas siyang gutom. Kapag nagluluto, hihintayin niyang matapos kumain ang lahat bago siya makatikim ng malamig at halos ubos ng pagkain. Kahit pakulang ay walang karapatang magreklamo. Wala siyang boses. Wala ring makikinig. Minsan, sinubukan niyang magkwento sa nanay niya sa pamamagitan ng isang liham. Ngunit walang tugon. Dumating ang sandaling naintindihan niyang isinara na ng sariling pamilya ang pinto para sa kanya. Lumipas ang mga taon. Sa halip na matuto ng aralin sa eskwela, natutunan niya ang leksyon ng buhay sa mahirap na paraan. Sa halip na kabisaduhin ang mga kwento at tula, nakabisado niya ang tunog ng galit na boses na palaging nakatutok sa kanya. Ang batang minsang nangarap maging guro balang araw ay nagkasya sa pangarap na makaalis sa impyernong buhay kung saan siya naroon. Habang nagtatagal siya sa bahay ng kanyang bagong pamilya, nadaragdagan ang mga latay hindi lamang sa kanyang balat kundi maging sa kanyang kalooban. Hanggang sa unti-unting natutunan niyang magtanim ng galit sa mundo at higit sa lahat, galit sa magulang na nagbenta sa kanya kapalit ng 20,000 pagkakautang. Isang gabi, matapos muling saktan at hindi pa kainin, ay nagsimulang magplano si Imelda. Sa kalagitnaan ng kanyang paghikbi, nanalangin siya ng lakas ng loob para makatakas. Isang madaling araw noong 2004, isinuksok niya ang ilang lumang damit sa isang supot, naglakad palabas ng bakuran at hindi na lumingon. Wala siyang dalang malaking halaga, tanging pamasahe lamang na kanyang isinukbit. Mula sa kaunting naitabi mula sa mga bariyang kinikita niya sa loob ng bahay. Sa bawat yapak sa maputik na daan, dala niya ang gutom, ang galit at ang bigat ng nakaraan. Ngunit dala rin niya ang pangakong babangon para sa sarili. Sumakay si Imelda ng bus pa Maynila.
Wala siyang alam sa mangyayari, ngunit determinado siyang makaalis. Pagdating sa Maynila, parang ibang mundo ang bumulaga kay Imelda. Ang mga ilaw ng syudad na dati napapanood lang sa lumang telebisyon, ngayon nasa harap niya. Ngunit sa kabila ng liwanag, dilim pa rin ang bumabalot sa kanya. Wala siyang pera, walang kamag-anak na matatakbuhan at walang kahit na anong masasandalan sa kanyang pag-iisa. Sa unang linggo, natutulog siya sa gilid ng istasyon ng bus sa Cubao. Ang karton ang naging kama at ang ilang dalang damit ang nagsilbi niyang kumot. Unti-unti siyang nasanay sa ingay. Kapag gutom, pinupulot niya ang tirang pagkain sa mga fast food na nakabalot pa sa plastik. Kapag swerte, may nagbibigay ng barya na sapat para makabili ng pantawid gutom. Lumipas ang mga buwan, nakapasok siya bilang serbidora sa isang maliit na karinderya sa May Quiapo. Dito niya natutunan ang ritmo ng Maynila. Sigawan ng mga tinderang nag-aalok ng paninda, amoy ng usok ng jeep, at ang init ng kalye, hindi nauubusan ng tao. Maliit ang kita, ngunit sapat na para makakain ng buhay. Ngunit hindi roon nagtatapos ang laban. Kahit pagaano siya magsipag ay nabubuhay siya ng isang kahig, isang tuka. Hindi iyon ang pinangarap niyang buhay. Pagod na ang kanyang katawan, ngunit hindi siya napanghinaan ng loob. Sa edad na 22, nagkaroon siya ng pagkakataong mangibang bansa. Nakilala niya ang isang recruiter na nag-aalok ng trabaho sa Middle East bilang domestic helper. Iba ang kaba, ngunit mas malakas ang pagnanais na kumawala sa siklo ng kahirapan. Nang makalapag sa Dubai, ibang klaseng pagsubok ang sumalubong. Ang bahay ng amoy malaki, malamig at puno ng mga taong hindi niya kilala. Pinagbawalan siyang makipag-usap sa ibang Pilipino. Pinagsabihan na bawal lumabas ng walang kasama. Madalas siyang pagalitan kapag may pagkukulang. At may mga gabing hindi siya nakakatulog sa takot na baka mapauwi siya agad. Ngunit imbes na sumuko, tiniis niya ang bawat araw. Ginawa niya ang lahat ng trabaho nang walang reklamo. Nagsipag at natutong makisama. Lagi siyang bumabati sa mga amo nang may pagrespeto sa kabila ng galit na natatanggap. At sa paglipas ng panahon, napansin ng kanyang mga amo ang kanyang tiyaga. Unti-unti, binigyan siya ng mas magaang gawain. Naging mas maayos ang turing sa kanya at nang makabisado niya ang mga gawain ay dinala siya sa kumpanya ng kanyang amo para sa ibang trabaho. Tinuruang magtala ng mga resibo at dinala sa mga lakad na hindi niya inaasahang mararanasan niya. Sa loob ng ilang taon, ang batang ipinambayad sa utang at natutulog lang sa kalsada noon, ngayon ay natutong humawak at makisalamuha sa mga taong marangya. Hindi pa siya tagumpay, ngunit kahit papano ay ramdam niyang malayo na siya sa kanyang dating buhay. Ilang taon na rin ang lumipas mula nang unang tumapak si Imelda sa Dubai. Sa mga taon na yon, unti-unti niyang itinayo ang sarili. Sa bawat dagdag na responsibilidad, may kaakibat na dagdag na tiwala. Mula sa mahirap na trabaho ay unti-unti siyang nagkaroon ng posisyon sa negosyo ng kanyang mga amo. Hindi na siya basta katulong. Siya na ang tumitingin sa mga dokumento. Siya na ang pinapakiusapan kapag may kulang sa mga supply. At sa bawat pagtaas ng tiwala ng mga amo, dumoble ang kanyang sahod at lumaki ang kanyang kakayahang mag-ipon. Sa Pilipinas, nakabili siya ng maliit na lote sa Camarines Sur. Doon itinayo ang unang paupahan.
hindi magarbo, ngunit sapat para may buwanang kita. Kahit nasa ibang bansa siya, nang lumaki pa ang ipon, nagdagdag siya ng iba pang mga unit hanggang sa nadagdagan ng nadagdagan at dumami ang bilang nito. Unti-unti ring nagbago ang kanyang anyo. Ang dating payat at nanlilimahid na dalaga, ngayon may kumpiyansa na. Suot ang abaya sa Dubai, may dala siyang bag na hindi mumurahin. Ngunit higit sa lahat, dala niya ang dignidad na matagal niyang pinangarap. Sa kanyang bagong mundo, nakilala niya si Sahib Murshid Haddad, isang negosyante sa Middle East na naging katuwang niya. 3 taon nilang pinanday ang relasyon bago sila ikinasal. Ang pagsasamang ito ang lalong nagpatibay at nagpalakas kay Imelda. Sa sumunod na taon, isinilang ang kanilang anak na babae. Pinangalanan nila itong Haya, isang salitang nangangahulugang dangal. Habang pinagmamasdan niya ang sanggol sa duyan, naalala niya ang batang Imelda na minsang iniwan ng kanyang mga magulang. Ngayon, sa kanyang sariling bahay sa Dubai, kasama ang sariling pamilya, alam niya ang ginhawa na kailanman ay hindi niya inakalang makakamtan niya pa. Alam niyang nagbunga ang lahat ng kanyang paghihirap. Mula sa pagiging bayad utang, siya ngayon ay may sariling tahanan, negosyo at pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat, ramdam niyang may kulang. May bahagi ng kanyang nakaraan na gusto niyang matuldukan at mabigyan ng katarungan. 21 taon ang lumipas mula nang iwan Imelda ang bahay sa Bicol. Taong 2022, sa edad na 35, nagpasya siyang muling umuwi upang makita ang kanyang pamilya. Ang mga taong umabando na sa kanya, nais niyang ipakita kung gaano nakatayog ang kanyang narating at makita ang panghihinayang sa mukha ng kanyang mga magulang. Habang binabagtas ng kanyang sasakyan ang daan patungo sa baryo, napansin ni Imelda ang sementadong kalsadang pumalit sa dating maputik na daan. Ngunit sa paligid, walang halos nagbago. Ang mga bahay ay payak pa rin, ang mga batay nakapaa pa ring naglalaro sa kalsada at ang bahid ng kahirapan ay tila hindi nawala. Nang makarating sa bahay ng kanyang mga magulang, sinalubong siya ng tanawing hindi niya inaasahan. Ang lumang kubo ay halos gumuho na. May mga butas ang bubong at ang dingding ay natatakpan na ng mga lumang trapal. Sa loob, nakahiga sa banig ang kanyang ama, payat at halatang sinisingil ng matinding sakit. Ang kanyang ina, puti na ang buhok at may bakas ng panghihina sa muka. Lumapit na parang nagdadalawang isip kung yayakapin siya o lalayo. Sa gilid ng bahay, may 2 bata na nakamasid. Marurungis ang mga damit at walang tsinelas. Napag-alaman niyang anak ito ng isa niyang kapatid. Napansin niyang mas mahirap pa ang sitwasyon ng pamilya kesa noong iwan niya sila. Nawala ang yabang na nais niyang ipakita. Napalitan ito ng bigat sa dibdib. Tahimik na naupo si Imelda sa gilid ng kama ng kanyang ama. Mahina lamang ang boses ng ama, ngunit sa boses nito, biglang bumalik ang masamang mga alaala ni Imelda. Ang amang malupit ngayon ay nakaratay na sa karamdaman. Sa mismong gabing yon, nagsimulang gumuhit ang tanong sa kanyang isip. Handa na ba siyang magpatawad o mananatili siyang bihag ng galit na ilang taon niyang kinikimkim? Sa unang gabi ng kanyang pananatili, hindi mapakali si Imelda. Nakaupo siya sa lumang upuan sa balkonahe ng bahay, habang pinagmamasdan ang katahimikan sa baryo. Sa loob,
Rinig ang mahihinang ubo ng kanyang ama at ang mabagal na paglakad ng kanyang ina. Ang mga alaala ng nakaraan ay parang mga sugat na muling bumuka. Nais niyang manumbat. Nais niyang isigaw kung gaano siya nasaktan. Ngunit nang makita niyang halos hindi na makabangon ang ama at ang ina ay payat na payat, unti-unti siyang nilamon ng awa. Hindi na ito ang mag-asawang minsang pinagmulan ng kanyang puot, kundi dalawang matandang lugmok at tuluyan ng nilamon ng karagatan. Nalaman niya mula sa kanyang ina na ang dalawang nakababatang kapatid ay ipinaampon noong mga panahong wala na siya. Ang isa ay nakapag-asawa na at may sarili ng pamilya. Ang isa naman namatay dahil sa sakit. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng ina, ramdam niya ang bigat ng kahihiyan at pagsisisi. Kinabukasan, nagbigay siya ng pera para sa panggagamot at ospital ng ama. Ipinaayos ang bahay at nagpaabot ng tulong pinansyal sa mga natitirang kapatid. Pinili niyang isantabi ang galit at magbigay ng daan para sa kapayapaan. Sa puso ni Imelda, nagsimulang mabuo ang pag-unawa. Hindi kailanman mabubura ang sakit ng kahapon, ngunit maaari niyang piliing maghilom. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang ang galit na matagal niyang daladala ay unti-unting natutunaw. Enero 2023. Pumanaw ang ama ni Imelda habang nakahiga sa banig ng karamdaman. Hindi malinaw ang mga huling salita nito, ngunit ramdam ni Imelda na ito ay paghingi ng tawad. Sa libing, nakatayo si Imelda sa harap ng kabaong, dala ang pagpapatawad sa kanyang ama at pagpapalaya sa kanyang sarili. Matapos ang libing, nagpatuloy si Imelda sa pagtulong sa pamilya. Ipinagawa niya ang bahay ng kanyang ina at nagbigay ng puhunan para sa mga kapatid. Nang bumalik siya sa Dubai, hindi na niya dala ang pait. Sa halip, dala niya ang kapatawaran. Nagpatuloy ang kanyang ugnayan sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Ngunit ngayon ay wala na siyang bigat na dinadala. Ilang beses pa siyang umuwi sa Pilipinas upang bisitahin ang kanyang ina at mga kapatid. Isang beses ay dinala niya ang kanyang asawa at anak na malugod na tinanggap sa kanilang pamilya. Nagpatuloy pang lalo ang pagbuhos ng biyaya kay Imelda. Lumawak pa ang kanyang negosyo dahilan upang magpatuloy ang suporta at pagtulong niya sa ina. Tinuruan niya ang kanyang mga kapatid kung paano kumita sa sarili nilang kakayahan para hindi sila mabuhay na umaasa sa iba. Sa huli, napagtanto ni Imelda na ang malalim niyang kahapon ay bahagi ng kanyang kapalaran. Gaano man ito kadilim, ito ang naghatid sa kanya sa tagumpay kung saan siya naroon ngayon. Natutunan niyang magpatawad, hindi lamang para sa ibang tao, kundi para din sa kanyang sariling kalayaan. Ngayon ay wala nang hihilingin pa si Imelda. Ang kanyang buhay ay halos kumpleto na at ang kanyang kwento ay malugod niyang ibinabahagi sa iba. Isang kwento ng makipot na daan tungkol sa tagumpay at isang kwento ng galit na nauwi sa kapatawaran.